Hello, mic test. Mic test. Muli, isang pinagpalang araw po sa lahat. Ayan, para kayong one seat apart. 2 seats, 3 seats apart. Darating naman ang panahon na pupunuin ang Lord. Amen? Bakit? Yung lahat ng nasa taas, magiging adult din. Amen? Pero syempre, yung lahat ng nasa taas, makakasama nila yung kanilang mga magulang. Amen? Sige po, tayo ay mag-aaral muli ng mensahe ng Panginoon para sa linggo na to. At yung bawat mensahe ng Panginoon, pinaglalalim yan. Kung binigay ng linggo, mula linggo hanggang Sabado, dapat pinananariwan natin at pinaglalalim sa ating mga puso. Amen? Si Sister Marina ay nakapula kasi nag-birthday. Happy birthday! Happy birthday! Sa GMA, sa office, ang uso pag nakapula, binabati na happy birthday. At may isang departamento doon, Chinese yung kanilang head, talagang kailangan pag Lunes naka-red. May pamahiin yata yung mga in-check. Oo, good luck daw yung red. At pagka merong hindi nag-red, may penalty. Medyo malaki yung penalty 1,000. Amen? Sa praise team, hindi ko alam kung may penalty ba sila pagka hindi sumunod sa kanilang, sabi nga, weekly, meron silang color na sinusunod. Amen? Pero sa Lord, lahat ng kulay ay mapalad. Hindi pampaswerte, hindi mapalad tayo dahil lahat ng pagpapala ay ibinuhos na sa atin. Mula nang ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo. Pinaniniwalaan ba yun? Pinananampalatayaan ba yun? Dapat pinananampalatayaan natin, tinatayuan natin yun. Amen? Ayan. Mayroon pang may nauuna at may nahuhuli talaga. Sige po, tayo ay magtutuloy ng ating pag-aaral. Siyempre sa tema natin that, "O taste and see that the Lord is good." Mula yan sa Psalm 34 verse 8. At ngayong linggo, muli magpapaunawa sa atin ng Panginoon kung paano siya nagiging mabuti sa kanyang mga anak. Amen ba? Amen. Panghawakan natin lahat ng binibigay ng mensahe ng Panginoon dahil kahit kailan hindi magkukulang ang Panginoon sa pagpapakita ng kanyang kabutihan sa kanyang mga anak. Kahit sa mga panahon na mahirap, nandun pa rin ang kabutihan ng Panginoon. Ang teksto natin ay kukunin natin ngayon mula sa Romans 8, verse 31. What then shall we say in response to these things? Basahin nyo na lang yung these things sa mga naunang talata. Assignment nyo yan. If God is for us, who can be against us? Sa Tagalog, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kailan natin binibigkas yung mga talata na yan? Kailan natin inaalala sa ating isip at puso yung talata na yan? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Walang dating. Pag may kaaway ka, di ba? Pag may kaaway ka at alam mong hindi mo kaya yan, hindi mo kayang salubungin, hindi mo kayang pagsalitaan, di ba madalas ipagpapa sa Diyos ko na lang.
At iyan yung itinatanim sa puso natin. Kahit inaabuso ka, inaapi ka, lagi mo sinasabi, kung ang Diyos ay panig sa akin, sino ang makakalaban sa akin? Bakit? Kakampi mo yung hari ng mga hari. Kakampi mo ang Diyos na makapangyarihan. Maaring dito sa mundo na to ay parang nakakaangat sila, pero darating ang panahon, malalaman nila na ang buhay ay hindi sa mundo lamang. Amen? Darating ang panahon na iaangat ka rin at itataas ka rin ng Panginoon. At darating yung panahon, mula sa langit ay titingnan mo na lang sila. Amen? Katulad nung pulubi na namumulot lamang ng mumo ba tawag doon? Yung tinapay kasi, mugmog. Kasi ang pagkain nila ay tinapay. So, sa English kasi mga grubs, mga nalalaglag. Pero anong sabi nung mayaman na yon? Tulungan siyang makababa para pagsabihan yung kanyang mga kapatid. Bakit? Nagpakayaman siya dito, pero pagdating sa kamatayan at sa pangalawang buhay, siya ay napakahirap dahil sa impyerno siya. Sa impyerno na siya mabubuhay, magpasawalang hanggan. Amen? Kaya ang ating pag-aaral at patuloy na ipapaunawa sa atin ng Panginoon, taste and see God, our great defender. Lasapin at tingnan ang Diyos, ang ating dakilang tagapagtanggol. Meron tayong kaaway sa mundo na to. Meron tayong laban sa mundo na to. Pero, ano ang sabi ng Diyos? Siya yung ating dakilang tagapagtanggol. Sabi nga sa linya ng awit kanina, kung napansin ninyo, at ilalagay natin sa ating pinag-aaralan, kung may pagsubok man at kagipitan, meron tayong lalapitan. Ang Diyos ang ating sandigan. At yung sa isang awit, ang sinabi, ang pastol, ano nga yan, CJ? Ang pastol, ang aking, ako'y ipaglalaban. Meron akong pastol, ako'y sabihin na ako'y kanyang ipaglalaban. Paglalaban ka ng Panginoon, kaya huwag kang bumitaw sa laban mo. Amen? May kanya-kanya tayong laban. May kanya-kanya tayong mga pagdadaanan. Pero sabi nga, kasama natin ng Diyos, walang makakapanaig sa atin, mukha lang sa una, talunan ka pa, pero hindi pa tapos ang laban. At ang pastol, ang ating dakilang pastol, ipagtatanggol niya tayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nagdagan natin ng verse na patuloy na, sabi nga magbabaon sa ating puso patungkol sa Diyos na ating dakilang tagapagtanggol. The Lord is with me. I will not be afraid. What can anyone do to me? Kahit masugatan ka, mahirapan ka, huwag kang bumitaw sa sinabi ng Diyos na siya ay kasama mo. At sa isang salita ng Diyos sa Matthew, huwag kang matakot sa pwedeng pumatay na pisikal, matakot ka na kayang pumatay ng kaluluwa. Amen? Sabi nga, yung pinabaril dito na nasa katotohanan, nagiging martir o nagiging bayani. Pero ang mananampalataya na hindi bumibitaw sa laban, ang tawag mananagumpay. Amen? Mananagumpay.
Sa mata ng tao ay mukha kang talunan, pero sa mata ng Diyos, mananagumpay ka. Amen? Sa Tagalog, ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako matatakot. Ano? Anong magagawa ng tao sa akin? Walang kayang gawin ng tao sa inyo. Maging si Satanas na may kapangyarihan, hindi niya kayang pumatay ng tao. Kaya kang sirain. Pero pag sinira ka niya, ikaw sa sarili mo rin ang sumisira ng buhay mo. Halimbawa, na ituro sa'yo na sa sobrang dami mong hinaharap, sa sobrang daming paghihirap, sa sobrang daming pagsubok, may nakapagturo sa'yo, nabulungan ka, gumamit ka ng droga. Alam nyo ba yung ginagawa ng droga o yung pagpapakalasing sa alak? Minamanhid na yung inyong isip at puso. Tinutulungan kang lumimot doon sa sitwasyon mo. Binibigyan ka ng pansamantala o panandali ang paglimot. Kaya nga sabi, pag nahahay, wala sa sarili. Kasi, kinakalimutan niya yung tunay na sitwasyon. Pero ang Panginoon, yung high sa espiritu ng Panginoon, hindi panandali ang nakakalimot, kundi humahawak sa kapag-asahan na ang Diyos ay kasama niya, ang Diyos tutulungan siya, at anuman ang kalaban mo o laban mo dito sa mundo, matatapos rin. Amen? Halimbawa, kung sakit man ang laban mo, matatapos rin yan. Sa dalawang bagay, papagalingin ka ng Diyos o sa langit ka na gagaling. Amen? Pero nandun pa rin na matatapos. Amen? Kaya panghawakan natin. Hindi kayo talunan, hindi tayo talunan, tayo ay mananagumpay. Napagtagumpayan na ng Diyos ang laban sa mundo na to. Kung napagtagumpayan niya ang kamatayan, anumang pagsubok, kahirapan, sitwasyon, mapagtatagumpayan ng lahat ng kanyang anak na nananampalataya sa kanya. Bakit? Ang tulong natin galing sa Panginoon. Ang katagumpayan natin ay galing sa Panginoon. Dinidilaan ako. Sabi nga, masyado ng pamilyar. Amen. Tingin nila, yung mga batang yan ngayon, ang tingin kalaro ako. Pero darating ang panahon, kusa na silang magpapalit ng kaisipan. Amen. Meron tayong 5 pag-aaralan tungkol sa paano nagiging tagapagtanggol ang Panginoon sa atin. Paano siya nagiging great defender. Amen? Di ba pagka natural, pag may umaway sa'yo, kanino ka tumatakbo dati? Nung hindi ka pa mananampalataya? Sa magulang. Nanay o kaya tatay. Minsan, kung wala yung nanay at tatay, sa kuya ate, miyembro ng pamilya. At pagka nagsumbong ka, si nanay o tatay susugod sa school. Amen? Hahanapin yung teacher. At kailangan kung may mga nangbubuli, kailangan harapin. Amen? Ganon din ang ating Diyos. Hindi tayo pababayaan. Dahil hindi makakapanaig sa Diyos ang hari ng sanlibutan, ang hari ng mundo na to. At yung mga naghahari sa mga hindi mananampalataya. Amen? Para sa una, God defends us from false accusation. Pinagtatanggol tayo ng Diyos sa mga maling paratang.
Iyan yung minsan naririnig natin ay slander. Yung may nagkakalat ng mga maling chismis patungkol sa'yo. Amen? Halimbawa, may nagkalat dito. Ayan, yung bahay na yan, malaki yan. Kasi katas siya ng katas siya ng korupsyon. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho sa DPWH. Tapos, di ba kalat na kalat yung yung corruption sa flood control project. Ang natural, naiisipin ng tao, o kaya pag nalaman na may ganyan, tapos nagtatrabaho ka sa DPWH, kaya pala malaki ang bahay nun. O kaya pala marami ang sasakyan. O kaya pala lagi yang naka-branded. Branded ng mga sinusuot, mga sapatos, mga bags. Amen? Pero kahit hindi ka kasama doon, pag-iisipan ka ng tao na gano'n. Hinuhusgahan ka na guilty. Hindi naman nila alam na ikaw pala ay naging tagapagmana ng milyon-milyon ng mga magulang mo. Dati ka ng mayaman. Amen? Kasi napaka-bilis magparatang, napaka-bilis mag-akusa. Meron ka lang isang salita o isang nakitang kilos, binibigyan na nila ng kahulugan. Amen? At madalas may nangyayaring ganito sa buhay din ng mga mananampalataya. Amen? At maging sa mga lingkod ng Diyos, napaparatangan sila ng hindi makatotohanan. Amen? Bakit si Pablo? Di ba naakusahan? Naakusahan. Kasi tumatayo siya sa kanyang pananampalataya. O kaya sasabihin, yung church na yan, mayaman yung church na yan kasi kaya napakalalaki ng kanilang mga panambahan kasi pwersahan yung kanilang pag-iikapo. Amen? Na may mga iglesia, talagang pwersahan. Nililista at pag sa listahan, halimbawa 2 beses na walang ikapo, kakausapin na ng mga leaders. Amen? Amen? Pero tayo dito, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Dahil ikaw naman ang magsusulit sa Diyos. Ang sa Diyos, diba, alam sa iyo ang katotohanan, at yung katotohanan na yon dapat ipinamumuhay ng tunay na mananampalataya. Amen? So pag dumating na pagkakataon na paratangan ka, huwag kang mag-iiyak na lang sa isang tabi. Manalangin ka, oo. Dahil ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, mula sa Isaiah 54 verse 17, no weapon will be able to hurt you. You will have an answer for all who accuse you. I will defend my servants and will give them victory. The Lord has spoken. Pag sinabi ng Biblia, the Lord has spoken, hindi iyan binabawi. Iyan ay katotohanan na mananatili. Anong sabi? I will defend my servants and give them victory. Kaya hindi pa man tapos ang laban, tayuan mo na yung victory na ipinapangako ng Panginoon, yung katagumpayan. Sa Tagalog, ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. Napakasarap isipin, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. Yung pera, madalas nagagamit yan bilang sandata. Amen? Naniniwala ba kayo na nagagamit yung pera bilang sandata? Amen.
At madalas, napapasuko tayo pagdating sa kung pera na ang pinag-uusapan. Pero sabi ng Panginoon, wala ng sandata, wala na. Ibig sabihin, kung ano man yung sandatang ginagamit sa iyo ng kaaway, hindi yan pwedeng gamitin sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Meron lang proseso. Kung pinaparatangan ka, kung sa korte man, ikaw ay inihabla o kinasuhan, harapin mo lang yon at darating yung vindication. Darating yung, ano ba vindication sa Tagalog? Ha? O sige, alam nyo na yon. Basta darating yung vindication. Mapapawalang sala ka rin. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sabi ni Yahweh. Marami tayong maririnig, marami tayong nung may isang pagkakataon na nasa GMA na ako noon, Kristiyano na ako noon, ang tawag sa akin anti-social. Bakit ako tinawag na anti-social? Hindi ako sumasama sa mga okasyon na alam kong may inuman. Kaya dahil nakilala na ako na gano'n, paunti-unti, hindi na dumarating yung mga imbitasyon. Amen? Dati pag mga nag-birthday yung mga managers o yung mga department heads na close mo, automatic kasama ka sa imbitasyon. May mga pagkakataon lang na kailangan mong mag-join. Halimbawa, planning ng buong network. Pagkatapos ng planning sa gabi noon, may tinatawag na fellowship night. Biruin nyo, fellowship night ang tawag. At yung fellowship night na yon, nandoon yung inuman, kwentuhan, mga biruan na masakit sa tenga, at may mga nangyayari na kung ano-ano. Amen? Sabi ko, Lord, wala akong pakialam. Kahit sabihin nila akong anti-social. Ang mahalaga, tama yung tinatayuan ko, tama yung aking pinanunundan. At gano'n na nga nangyari at dumating ang pagkakataon na pag may mga event, gathering, sino tinatawag nila para mag-pray? Ako, dumating ang pagkakataon na tinatawag nila ako para mag-pray. Amen? Na sabi nga nauunawaan na nila. Sabi nga hindi nila maunawaan una kung ano yung pananampalataya ko, pero dumating ang pagkakataon na nauunawaan na nila yung aking pananampalataya. Katulad na lang din ng ibang relihiyon, nauunawaan na rin yung kanilang tinatayuan. Ang mga INC, hindi sila sumasali sa mga rally, hindi sila nagiging miyembro ng mga union dahil sa kanilang pananampalataya, bawal mag-participate o makibahagi sa mga ganoong mga gawain. Amen? Ilaban lang natin. Darating ng pagpanahon, si Lord mismo ang magtatanggol sa iyo. At kung ano man yung sinasabi nila, darating ang panahon, mas mauunawaan nila. Lalo na kung naging mananampalataya na rin sila. Amen? Pangalawa, God defends us from persecution. Ipagtatanggol tayo ng Diyos mula
sa pag-uusig. Amen? Ang ating pananampalataya inuusig. Sabi naman ng Panginoon yun eh. Kung ako ay inusig, kayo rin ay uusigin. Amen? Nung ikinakalat niya yung mabuting balita ng kaligtasan, inuusig. Maski kung natatandaan nyo si Stephen o si Esteban, na nagbabayan-bayan para magbahagi ng mabuting balita ni Kristo. Isang grupo doon, sa isang paghahayag niya, binato siya hanggang sa kamatayan. Pero ano ang ginawa ni Esteban o ni Stephen? Ipinanalangin pa niya yung mga taong nang bato at pumatay sa kanya. Patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maski ang Panginoong Jesus, nakapako sa krus. Isa sa mga last word niya, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung mga tagapag-usig natin, wala silang alam sa ating pananampalataya. Bakit wala silang alam? Hindi sila nagbabasa ng Bible. Hindi sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Tanggap lang sila ng tanggap nung tinatanggap nila mula sa kung saang relihiyon sila, nagsasalita sa kanila, pero hindi nila inuulawa. Minsan nga, magbabasa ng verse sa Bible, pero hindi iyon ang ipapaliwanag. Iba yung sinasabi ng Bible, iba doon sa ibinibigay na kapaliwanagan. Amen? Kaya kung may mga nag-aakusa sa atin, isa na narinig ko na ang tawag nila sa mga born-again Christian ay buwang again. Buwang daw. Nasisira na daw ang ulo. Okay lang, sabihin kang sira ang ulo, nasisira ang ulo mo para sa Panginoon. Sa pagsamba sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, sa paghahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Amen? Muli, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Akala nila ang pinagtatanggol nila na relihiyon nila ay yun yung tama. Tayo, na nakakaalam na tunay na tama, dapat nagtatanggol din tayo sa ating Panginoon. Amen? Kasi sinabi ng Panginoon, may mga pagkakataon, ididepensa natin yung mabuting balita ni Kristo. Na may panahon na uudyukan ka ng banal na spirito na depensahan mo yung salita ng Diyos. At iyan ay maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo. Minsan, yung nagpe-persecute sa atin, halimbawa kung ikaw ang nauna na mananampalataya sa iyong pamilya, ang nagpe-persecute sa iyo o nag-uusig sa iyo, miyembro pa ng iyong pamilya. Amen? Na inuusig ka, sabi nga kanina, pinaparatangan ka, pagdating ng pagpaparatang, uusigin ka naman. Na para bang napakalaki ng kasalanan ng pananampalataya mo sa Panginoong Yesus. Amen? Sabi nga, magpakatatag ka lang dahil hindi mananatili yung pag-uusig na yan. Amen? Ang sabi sa salita ng Diyos, di ba napakasarap isipin sa Matthew 5, verses 10 to 11, blessed are those who are persecuted because of righteousness. Ano ang sabi? For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Anong sabi ng Panginoon? Kingdom of heaven is yours. At anong sabi ng Panginoon? Nangyayari sa iyo yan kasi blessed ka. Amen? Kaya nila pinipersecute ka kasi blessed ka.
Dahil nasa iyo ang Panginoon. Dahil hindi titigil ang ating kaaway na tayo pabagsakin. Habang lumalalim ka sa pananampalataya, ang kaaway gumagawa rin para agawin ka sa Panginoon. Ang kaaway gumagawa rin para ibagsak ang pananampalataya mo at tumalikod ka sa Diyos. Alam nyo ba, ang hinahabol ni Satanas ay hindi yung hindi mananampalataya. Ang hinahabol niya, yung mananampalataya. Kasi yung mga hindi mananampalataya, alam niya na sa kanya na. Amen? Kaya ang pilit niyang inaagaw ay yun ang mananampalataya ni Kristo. So, tandaan nyo, blessed are those who are persecuted because of righteousness. Ginagawa nila yon dahil sa udyok din ng kaaway. Yung mga hindi mananampalataya na nagpe-persecute sa atin, nagagamit ng kaaway para tayo ay ibagsak. Amen? Amen? Sabi sa Tagalog, mapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Diba? May kayamanan ka na. May pag-aari ka na sa langit. Mapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Amen? Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, do not put the name of the Lord in vain. Huwag nating hayaan na masira ang pangalan ng Panginoon dahil sa tayo natin sa pananampalataya. Kasi ang kasiraan o ang mga patotoo na nakikita sa hindi tapat na lumalakad sa pananampalataya ay naglalagay ng dumi sa pangalan ng Panginoon. Uy, ba't ganyan si kapatid na yan? Kristiyano pa naman yan, tinglinggo pa naman yan, praise the Lord pa yan. Hallelujah, hallelujah pa yan. Pero pagdating ng Lunes, iba na ang nakikita ng nakapaligid sa kanya. Kaya dapat ipamuhay natin yung ating tunay na pananampalataya. Makita sa atin yung pagiging mananampalataya. Amen? Amen? Diba? Napakasarap isipin. Nilait man ako, inusig man ako, ano man ang sinabi nilang sari-saring kasamaan at kasinungalingan, patungkol sa pananampalataya ko kay Kristo. Sabi nga ng hindi ko alam kung panahon lang yun nung mga Gen X na ba ngayon o Gen Z. Ang naririnig ko kasi noon sa mga anak ni Ate Rosie, wapakels. Hindi ko alam kung ginagamit pa yun. Pagka ayaw nilang sumunod, may sasabihin ka, sasabihin na, ninang wapakels naman ako. Wala silang pakialam. Amen? Ginagamit pa ba yun? Ano nang ginagamit ng mga bata ngayon? Kasi yung isa pa yung sinasabi, whatever. Yung natutunan kay Bitoy, wala siyang pakialaan mo nang sabihin mo. Hindi na ba ginagamit ang wapakels? Hindi na raw, sabi ni JM. Ano nang ginagamit nyo? Hindi, ang narinig ko sa anak ni Alay, kay Gail, so what naman for me? Ayan ang narinig ko na sa anak naman ni Alay, so what naman for me? Ano naman sa akin? In English lang. So what naman for me? Bottom line, wala rin akong pakialam.
Amen? Pero tayo, may pakialam tayo, itatayo natin yung bandera ng Panginoon. Amen? Kaya isusulong natin yung kabutihan, katwiran, at yung paghahayag patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Para sa pangatlo, God defends us from violence. Pinoprotektahan tayo ng Diyos mula sa karahasan. Amen? Nagkalat ang gumagawa ng karahasan. Amen? Napagtripan lang na maril. Diba sa US, pag namaril doon, sa school pa pumupunta. At pag namaril sila, hindi lang isa. Diba yung isang evangelist na nasa gawain siya, nakalimutan ko na yung pangalan, binaril siya doon. Pero yung pagkabaril sa kanya, hindi si Almeda, buhay pa yun, di ba? Amerikano. Oo. Pero ginagamit yun ng Panginoon para magdala ng maraming kabataan na manampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Sabi nga, patayin man yung isang lingkod ng Diyos, may tatayo at tatayo para magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Maliwanag dahil ang dami niyang dinadalang kabataang kaluluwa para kay Kristo. At ang nais ng kaaway ng Diyos ay pigilan siya, tumigil na siya sa paghahayag. Amen? Sabi nga kunin man ang buhay mo para sa ginagawa mo para sa Diyos, iyan ay isang katagumpayan pa rin. Hindi yun pagbagsak. Hindi yun failure. Iyon ay katagumpayan pa rin. Bakit? Panigurado, pagkatapos na nabalita yun, maski sa iba-ibang lugar, kumalat yung pangalan ng tao na yun na hindi ko matandaan. Si Charlie. Hindi si Charlie Puth. Ano? Yun. Diba? Mas dumami pa yung inabot, yung testimonya ng buhay niya, mas marami pang nakaalam at kumalat lalo yung salita ng Panginoon. Ngayon, ang nagpapatuloy yata ng gawain niya, yung kanyang asawa. Amen? Sabi, mamatay ka man dahil sa katwiran, iyan ay katagumpayan pa rin para sa Panginoon. Amen? Hindi yung, bakit kaya kinuha yun ni Lord? Mabuti naman yung ginagawa. Para naman sa kanyang ginagawa. Bakit kaya pinayagan niya ni Lord? May mga pagkakataon na hahayaan ng Panginoon yung mga ganitong sitwasyon para maisulong mas marami ang makaalam ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Joseph, you meant it for evil, but God meant it for good. Yung mga kapatid niya, ginawa nila yung pagbenta sa kanya, pagtapon sa kanya, maski yung nagkulong sa kanya. Pero sa dulo nun, may kabutihan na gagawin ang Panginoon. Hindi ba itinaas siya ng Panginoon? Pangalawa sa Parao, sa Pharaoh, siya yung pinakamataas na posisyon sa lupain ng Ehipto. Amen? Amen? Kaya lang, hindi nagtuloy-tuloy hanggang dumating ang pagkakataon, naging alipin naman yung kanyang lahi. Pero nilabas pa rin sila ng Panginoon. Sino nagtuloy? Si Moses na. Amen? In Psalm 91, verses 9 to 10, you have made the Lord your defender.
the Most High, your protector. And so, no disaster will strike you, no violence will come near your home. Iingatan kayo ng Panginoon. At ito ang pangako ng Panginoon. No disaster will strike you, no violence will come near your home. Di ba? Pagka nakakarinig ka ng balita na may mga nasunugan, papasok sa isip mo, salamat po Lord, nililigtas mo kami sa sunog. May nabalitaan ka na isang bus nalaglag sa bangin. Pwede namang nandun ka, pero hindi ka nilalagay ng Panginoon sa ganong sitwasyon. Amen? Katulad nga nung mga napapabalita, maglalakad lang sa kalye, namamaril. Yung pala, galit lang sa asawa, nag-away silang mag-asawa. Nung nalasing, biglang namaril na lang doon kung sino ang abutan. Yung isa namang balita, ang dala ang hawak sa mahabang bolo, matalim na bolo. Di ba? Kung sino ang mahagip ng kanyang bolo, sinasaktan. O hanggang ngayon daw, meron ba? May nangyayari bang gano'n sa merkado? Wala naman. Dahil may pangangalaga pa rin ang Panginoon. Amen? O tuwing Christmas, New Year, maraming gumagamit ng baril, nagpapaputok at may tinatamaan ng ligaw na bala. Meron na ba sa miyembro ng pamilya nyo na tinamaan ng ligaw na bala? May tinamaan nga ng paputok, hindi. Amen? So, nandoon palagi yung pag-iingat ng Panginoon. Nilalayo tayo sa mga karahasan. Amen? Nilalayo tayo ng Panginoon sa mga aksidente. Dahil siya yung ating mighty protector. Sabi dito, yung ilalayo, the Most High God, the Most High, your protector. Pag sinabing the Most High, pinakamakapangyarihan. Kung ang pinakamakapangyarihan ang protector mo, walang makakapanakit sa iyo. Amen? Sabi sa Tagalog, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Amen? Ang hawakan natin yung pangako ng Diyos, hindi yung konting sitwasyon, bumibitaw na sa pagtitiwala sa Diyos. Konting may sitwasyon, mawawala na sa gawain ng Panginoon. Pag may sitwasyon, uunahin yung ibang bagay kesa sa patungkol sa gawain ng Panginoon. Amen? Pagtiwala natin sa kataas-taasan yung ating buhay at yung ating mga pinagdaraanan. Amen? Amen. At sa pang-apat, God defends us from injustice. Ipinagtatanggol tayo ng Diyos mula sa kawalan ng katarungan. Maraming lingkod ng Diyos nasa ganitong sitwasyon. Yung mga nagmimisyon sa lugar na matindi, ang galit nila sa mga nagdadala ng salita ng Diyos. Kaya nga, makitaan lang ng Bible, ikinukulong. Makitaan lamang na, halimbawa, nagagawain, kahit pasikreto. Pagka may nakapagsuplong, huhulihin yung mga nagagawain. Mga nagba-Bible study, mga nagpe-fellowship, hinuhuli.
Bakit? Ayaw nilang lumaganap ang salita ng Diyos. At ang gusto rin nilang isulong yung kanilang pananampalataya. Kung ano ang pinapanampalatayaan nila, yun din yung nais nilang isulong. Sa Asia, sabi, kausap ko nga yung isang lingkod ng Diyos, akala ko open na yung India pagdating sa Kristyanismo. Marami pa palang lugar doon na matindi ang ginagawa pag nalamang ikaw ay naghahayag ng salita ng Diyos. Kasi yung India, isa yan sa mga bansang pinuntahan ng mga naunang mga missionaries. Amen? Isa yan sa mga unang pinuntahan. Dahil sa India, napakaraming relihiyon. Diba? Maski cow, sinasamba nila. Maski, hindi sila basta-basta pumapatay ng mga hayop. Dahil sinasamba nila yon. Maski sa Egypt, di ba, nung nagpadala ang Panginoon ng 10 plagues. Ano ba yung plague sa Tagalog? 10 salot. Salamat. Nagpadala ang Diyos ng 10 salot. Ayaw nilang galawin yung mga hayop. Dahil may mga sinasamba sila na Diyos-Diyosan na ang nasa anyo ng mga hayop na yon. Amen? Amen? Siguro akala nila, kasi yung pinagkunan nila yung baka na sinamba, ay dahil may nasulat sa Bible na nung umakyat si Moses para sa bundok ng Zion para kunin yung 10 utos ng Diyos, pagbaba niya, yung mga Israelita ay gumawa na ng rebulto na anyong baka. At sumasamba na doon yung ginawa nila na mula sa ginto. Pero nakalimutan nilang basahin yung mga sumusunod na talata. Dahil nakalagay doon, hinusgahan ng Diyos yung mga tao na yun. Amen? Ibig sabihin, kinamumuhian ng Diyos yung kanilang ginawa. Kaya wag nating kakalimutan sa pananalangin yung mga lingkod ng Diyos na pumupunta sa iba-ibang lugar para maghayag ng mabuting balita ni Kristo. Amen? At kung sa atin man dumating yung injustice na yan, dahil sa Panginoon, dahil sa ating pananampalataya, meron tayong tagapagtanggol. Maaasahan natin na may gagawin ang Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, mula sa Psalm 103 verse 6, the Lord gives righteousness and justice to all who are treated unfairly. Anong sabi dito? To all. Hindi lamang sa mga lingkod ng Diyos, kundi sa lahat ng mananampalataya. Kung kayo'y naging biktima ng kawalan ng hustisya, kawalan ng katarungan, may pagliligtas ang Panginoon. Bibigyan ng katarungan ng Panginoon lahat ng injustices o kawalang katarungan na naranasan ninyo. Amen? Sa Tagalog, si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Amen? Kaya nga yung yung mga tumatayo para sa kanilang karapatan, sabi nga yung tinatayuan ng kanilang prinsipyo, matatapang sila. Dahil alam nila, may mangyari man ng kawalang katarungan, ay darating din yung hustisya ng Panginoon. Yung nangyaring mga pagpatay ng martial law. Diba?
Sino ba yung nabuhay ng 1970s? 1972 yun. Ha? Oh, buhay na buhay ka na nun, Elder Tess. Buhay na buhay ka na nun, Elder Tess. Amen? Ang haba, ilang taon bago nila nakamit ang hustisya, pero dumating pa rin yung hustisya ng Panginoon. Yung ngayon, yung yung ikinaso sa International Criminal Court, human rights violation, totoo naman na napakaraming namatay on war on drugs na hindi naman guilty on war on drugs. Maaring bumilang yan ng taon, pero darating ang hustisya ng Panginoon. Ano pa yung kawalan ng hustisya na nagkaroon ng hustisya sa kabila ng napakahabang panahon? Wala kayong matandaan? Dapat meron tayong mga konting alam pagdating sa history. Panahon ng Hapon. Diba? Nung panahon ng Hapon, totoo na kumukuha sila ng babae para lang, sabi nga, yung mga comfort women. Pero dumating ang pagkakataon na yung pamilya at yung mga buhay pa na naging comfort women, nakatanggap ng pagbabayad mula sa bansang Hapon. Amen? Kaya ang Japan, mabait sa Pilipinas. Mabait sila sa Pilipinas dahil nung panahon nung World War II, alam nila na sinira nila ang ating bansa. Amen? Pero yun ninyo, yung alam natin na Manila Hotel, yun na ginawa nilang kampo. Di ba, Jessie? Ginawa nilang kampo yun. Ayun yung ano. At marami din sila na marami din silang mga pinatay ng mga Pilipino. Mga kinukuha sa bahay-bahay. Tapos ikukulong. Minsan doon napapatayin sa kulungan. Amen? Sabi, merong hindi man natin naranasan yung katarungan dito sa lupa, darating at darating yung katarungan ng Panginoon. Amen? Amen? At yung panghuli, at ito dapat nating laging panghawakan, God defends us against all evil. Ipagtatanggol tayo ng Diyos laban sa lahat ng kasamaan o mga gumagawa ng kasamaan. Amen? Isipin nyo na lang, lalo na yung may mga anak dito na mga teenagers na. Ano ang naririnig yung balita? Nakipag-chat lang, tapos nakipag-meet, na-rape na. O kaya, bumibili lang sa tindahan. Hinatak lang ng tricycle driver. Na-rape na, pinatay pa. Di ba yan ang, sabi nga, iyan yung ang dami nating naririnig na napapabalita. Amen? Pero nung pangako ng Diyos, iingatan tayo at ipagtatanggol sa mga ganoong gawain. At kung naging ganun man ang sitwasyon, gagamitin niyo ng Diyos para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Diba noong Friday, na ibahagi ni Pastora Rosie, yung anak ni Peter Tanchi na si Joy, nung nangyari yun, nasa CCF ako, talagang inihayag niya yun. Inihayag niya, sinabi niya sa kongregasyon kung ano nangyari. At nung linggo na yun, sabi nga walang nasa loob ng gawain na hindi umiyak. Dahil naramdaman nila, dahil lahat ng nandun, naramdaman yung sakit ng mga magulang. Pero hindi nila kasama nung Sunday na yun yung bata, si Joy.
Pero nangyari man yung kasamaan na yun, ginamit yun ng Panginoon para patibayin sila sa kanilang ministry at para abutin sa mga magiging biktima ng ganong sitwasyon. Biruin nyo, matibay ang pananampalataya ng tao na pupuntahan pa yung mga gumawa ng krimen para kausapin, para sabihin, pinapatawad kayo ng Panginoon. Amen? Kung napanood ninyo yung documentary na ipinapalabas tuwing mahal na araw, na may dalawa doon na in-interview na nanampalataya sa Panginoon. Amen? So, dalawang bagay, poprotektahan ka ng Panginoon laban sa anumang kasamaan. Ngayon, hindi naman sinasabi na hindi mangyayari sa iyo. Posibleng mangyari sa iyo, pero gagamitin ng Panginoon yung nangyari na yon para sa kanyang kaluwalhatian at kapurihan. Amen? At nagiging patotoo yun ng taong nakaranas nun para ipahayag na sa kabila ng kasamaan, nandun yung kabutihan ng Panginoon. Amen? 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Ang sabi, He will strengthen you. Ibig sabihin, pag dumarating yung tukso na ginagawa, may mga tukso sa mundo na to. Yung pinaka matinding kahinaan natin, iyan ang pinakamatinding gagamitin ng kaaway para maging tukso sa buhay mo. Amen? Kung ang kahinaan mo, huwag na tayong lumayo, kung ang kahinaan mo ay pera, pinagpapalit mo ang Lord sa pera, yan din ang gagamitin ng kaaway para ilayo ka sa Panginoon. Kung ang pinakamatinding kahinaan mo ay yung control ng iyong mga labi, hindi mo mapigilan, yan din ang gagamitin ng Lord para sirain ang patotoo ng buhay mo bilang mananampalataya. Amen? Pero sabi ng Lord, He will strengthen you. Kaya mo yun. Kaya mo yung pagtagumpayan. At habang nasa harap ka ng tukso, mahawa ka sa kalakasan na ibinibigay ng Diyos, at pag humawa ka doon, nandun yung proteksyon ng Panginoon. Amen? Sa Tagalog, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at magbabantay sa inyo laban sa masama. Amen? Meron akong isang staff na napakatindi. Sabi ko nga, ito yung tao na kahit, alam mo, napapagalitan dahil may hindi ginawa o mali yung ginawa, kahit anong pagsasabi mo sa kanya, kahit anong galit mo, cool na cool lang siya. Sabi ko, Lord, ano ba yung tao na to? Manhid? Ano ba yung tao na to? Ang tindi ng self-control niya. Samantalang kung sa iba yon, kasi hindi naman siya lang ang napapagsabihan sa opisina. Pero yung ibang napapagsabihan, isang salita lang, bagsak na, iiyak na. Sorry po ma'am. Pero itong tao na to, talagang sabi ko, ang tindi ng taong to, ang control niya, hindi mo makita na nawawala yung composure. Yung makita mo na nasasaktan. Kasi yung ibang nakatatanggap ng masakit na salita, di ba? Makikita mo sa mukha, nasasaktan.
Hindi mo siya makikitaan ng ganun. Kung may totoo na sinasabing poker face, siya yun. Alam niyo ba yung poker face? Blanco. Blanco ang emosyon. Walang makita ang emosyon. Amen? Pero, sabi nga magpatibay tayo sa katotohanan, hindi sa kamalian. Na kahit akusahan ka, okay lang. Hindi ako masasaktan. Dahil, hindi naman tama yung paratang niya. Hindi ako lalaban. Dahil, hindi naman totoo yung ipinagkakalat ng kasinungalingan. Siya na ang mananagot sa Diyos. Hihintayin ko na lang yung pagliligtas ng Panginoon. Amen? Kaya muli, balikan natin. Sabi nga, kung ang Diyos ang kalasag mo, kung ang Diyos ang defender mo, kung ang Diyos ang pumuprotekta sa iyo, daanan mo man yung 5 bagay na to, laban ka lang. Dahil sa huli, ibibigay ng Diyos yung karapat-dapat na pagtatanggol, pagpoprotekta, at katagumpayan. At sa dulo nun, magiging patotoo, magiging testimonya ng buhay mo, yung mga pinagdaanan mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Balikan natin, taste and see God, our great defender. Lasapin at tingnan ng Diyos ang dakilang tagapagtanggol. Hindi man tayo maipagtanggol ng ating gobyerno, hindi man tayo maipagtanggol ng ating pamilya, meron tayong lalapitan. Walang iba, kundi yung ating Diyos. Una, God defends us from false accusation. Anumang mga maling paratang, buburahin ng Panginoon, at kaya naman nating idepensa ng ating sarili sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pangalawa, God defends us from persecution sa mga pag-uusig. Uusigin ka dahil sa iyong pananampalataya. Maski ang Panginoong Jesus ay inusig. Kaya nga siya napako sa krus Kaya nga siya namatay sa krus dahil sa pag-uusig. Pero, napagtagumpayan na niya yon. Kaya yung pag-uusig na darating sa atin, pagtatagumpayan din natin dahil tutulungan at kasama natin ang Diyos. Pangatlo, God defends us from violence. Sa mga karahasan, maraming karahasan. Kung uobserbahan nyo, pasama ng pasama ang mga ginagawa ng masasamang tao. Bakit? Pahirap ng pahirap ang buhay. Sabi nga ng isang analyst, ang pinakaugat ng lumalaganap na kasamaan ay kahirapan. Bakit sila mahirap? Dapat yun ang tanongin nila sa kanilang sarili. Sabi nga walang sa Panginoon, may paghihirap man, pero laging sapat sa pangailangan. Dahil naghahangad sila. At minsan, maiisip natin, minsan maiisip mo, dahil tamad. Nagiging tamad ang tao. Dumadami ang pulubi, nabubuhay sila sa palahad-lahad kaysa maging construction worker. Nabubuhay sila sa palahad-lahad kaysa magtanim. Sabi nga, kahit wala kang lupa, makakapagtanim ka. Hanap ka lang ng mga basyo na mineral water na malalaki. Amen? In a way, totoo. Kaya sila nakakagawa ng pagnanakaw. At ano pa, malayo sila sa Diyos. Yan ang totoo. Wala silang takot. Di nila kilala ang Diyos. Konting kibot lang, pumatay, nanaksak. Yung isang balita na nakakadurog ng puso. Narinig nyo ba yon? Isang lolo, pinatay niya ang kanyang apo sa pananakit. Sarili mong dugo, nakakaya ng patayin. Bakit? Wala silang Diyos.
wala silang Diyos, walang pagmamahal sa puso. Kaya kahit kadugo, kaya ng saktan, kaya ng patayin. Kaya sabi niya, hindi lang kahirapan ang ugat ng karahasan, ang tunay na ugat ng karahasan ay dahil wala silang Kristo. Amen? Wala silang takot sa Diyos, wala silang relasyon sa Diyos. Pang-apat, God defends us from injustice. Yung walang takot sa Diyos sa number 3, sila yung gumagawa ng injustice ng mga gawain walang katarungan, mga maling gawain. Kaya nilang gawin kasi nga wala silang takot sa Diyos at wala silang pag-ibig sa kapwa. Sabi yung dalawang pinakamahalagang utos, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung yung dalawang utos na to nasusunod mo sa buhay mo, hindi ka gagawa ng 1, 2, 3, and 4. Amen? Hindi mo kailanman maiisip na gawin yung 1, 2, 3, and 4. Amen? At yung panghuli, God defends us against all evil. Sa lahat ng kasamaan, poprotektahan tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya huwag kayong malungkot sa mga pinagdadaanan nyo, sa mga sitwasyon nyo. Tandaan ninyo, our God is our great defender. Amen? Amen? To God be all the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. At bilang pagtatapos, iiwan ko sa inyo itong sinabi ng Panginoon mula sa New Living Translation, Exodus 14:14. The Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Ulitin natin, just stay calm. Sabi nga, kung meron kang laging ipapaalala sa sarili mo, halimbawa tuwing magagalit ka na, just stay calm. Halimbawa, kung nasa harap ka ng temptasyon, halimbawa, may napulot kang wallet, ang kapal-kapal, ang daming pera. Una mong maiisip, hindi ko na mahahanap ang may-ari na to, akin na lang to. May mga pagkakataon naman na may mga ID doon at may kaparaanan para maisauli. Kasi sabi nga, pag napakaraming pera napulot mo, iisipin mo pa nga, baka ito yung bigay ng Lord na pinagdarasal ko. Pero tandaan mo, hindi sa'yo yun. Kaya pag nasa harap ng pagsubok, temptasyon, kung magagalit ka na, kung magkakasala ka, sabihin mo sa sarili mo, just stay calm. Sa Tagalog, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Amen? So, huwag niyong alisin sa isip ninyo yon. At sa lahat ng yon, sabi nga sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kahirapan, nandun ang Diyos na maari nating lapitan at ipagtatanggol niya tayo at tutulungan niya tayo. Amen? Muli, palakpakan natin ang Diyos. Sige po, tayo ay dadako na para sa tithes and offering. Kung sino po ang